yung ginagawa ni Shirley, kulang pa yan. Huwag na kayong maglihim sa Diyos. Sapagkat ang salita din ng Diyos ang hahatol sa inyo sa takdang araw. Amen. Kapag si Shirley hindi tinanggap, mababaliw yan. Kapag hindi siya naibalik sa gawain, mababaliw si Shirley. Sapagkat ang kaaway, ang magsisiksik sa utak niya, sasabihin ng kaaway na sa ng Diyos mo, bakit pinabayaan ka? Okay po, kaya kayo mga magulang, pakialalayan lang po ang mga anak ninyo. Kung ang anak ninyo ay nagpupursige sa gawain ng Diyos, hayaan nyo na. Naiintindihan nyo ba? O ba? Kung ang mga anak ninyo ay nagpupursige na ang Diyos ay hanapin, huwag nyo na po silang hadlangan. Kumuha ka ng isang t-shirt mo, Bernard, na luma, na puti, luma na puti, at ipasuot mo kay Shirley. Puri ng Diyos, dali mo siya doon sa banyo. Dali mo siya dito sa Shirley. Doon sa banyo. Sa banyo, dali si Sherwin. Hindi ikaw, Beverly. Gilbert. Ang gawain pong ito ay hindi gawain ng kung ano-anong gawain lamang. Napakataas po dito sapagkat ang Holy Spirit po ang nagdidikta sa iyo dito. Ang Holy Spirit po at siya nakakaalam ng ikabubuti ng bawat isa. Hindi po pwedeng itolerate yung ginawa ni Sherwin sapagkat ang mga kapatid niyang babae kasama-sama niya araw-araw. So hindi po pwedeng ang masamang espiritu makapasok sa isip niya. Pag sa oras na makapasok masamang espiritu sa isip niya, ang mga kapatid niyang babae hindi makakaligtas sa kanya, mga kapatiran niya dito. Kaya yun po ang pinagawa ko sa kanya. Kailangan pagsisihan niya hanggang sa mabaliw siya. At kung hindi ko na siya pababalikin ngayong linggo ito, tuluyan na siyang mababaliw. Kaya purihin po ang Diyos, napakabuti ng Diyos. Itaong tatalikod sa Diyos, mapapariwara. Makinig kayo. Mapapariwara. Ibig sabihin, wala ka nang pupuntahan. Diyos na nga ang nakita mo at nasumpungan mo. Diyos na ang nakikipag-usap sa iyo. Diyos na ang kasama-sama at kasalo-salo mo. Iiwan mo pa. Wala ka nang pupuntahan pa. Amen. Amen. Para po sa mga magulang na ang anak nyo narito, suporta. Suporta kahit maliliit pa yan. Huwag nyong pagbawalan makarinig na salita ng Diyos sa maliliit na batang yan. Sapagkat ang kikilos sa kanila ang Holy Spirit, hindi nilang nalalaman. Kaya hanggat bata pa, dali niya sa gawain ng Diyos. Para nakikita nila kung ano ang ginagawa sa loob ng bahay ng Diyos. Malika. Si Kim, isang babaeng maraming pangarap sa buhay. Pero ngayon, kalaban niya ang kanyang tatay. Ang kanyang tatay na nangako na susuportahan siya hanggang sa salita, kulang sa gawa. Sapagkat ang tatay niya kahit mamatay, hindi matatanggap ang gawain ito. Si Sherwin na nabawian ng buhay ang ama, hindi rin tinanggap ang tinig. Ganon din si Grace. Ang tatay ni Grace na namatay kahapon, isang Muslim. Paano ba matatanggap si Jesus na Diyos? At paano matatanggap na Holy Spirit ngayon narito? Ganon din si Kim. Si Kim, buhay pa ang tatay niya, hindi rin matanggap ang tinig. Si Kim na ang tatay nagpunta na rito at narinig ang tinig ng Diyos na nangako na susuporta. Subalit ang buong katotohanan, hindi siya kailanman maniniwala na tinigan ng Diyos ito. So ngayon, pakinggan niyo kung ano sasabihin ni Kim. Magandang hapon po sa inyong lahat. Praying po si God. Sa nangyari po sa Papa ni Grace, sa Papa ni Sherwin, hindi na po ako magtataka kung susunod po ang aking ama. Amen! Kahit na
Alam ko na kahit pa paano, ginampanan niya yung pagiging ama niya sa akin. Pero, hindi ako papayag na maging hadlang siya sa gawain na to. Amen. Lalo na sa pagiging lingkod ko. Hindi. Ipaglalaban ko sa Yahweh hanggang sa dulo kasi alam ko si Yahweh ang lagi nagtatagumpay. Amen. Grabe. Kung alam nyo na yung mga ilang araw pa rin nakalipas, pero grabe na po yung mga ginagawa niya sa amin. Pero sobrang bait talaga ni Yahweh kasi hindi na kami pinapabayaan. Ayun, tapos, yun na, kagabi po, yun, nag-usap po kami ni Yahweh na, yun nga po, naka-line up na po ang aking ama. At handa na po ako kahit anong mangyari. Mawala po ang po siya, huwag na po siya. Ilaw po. Ang pagtanggap sa Diyos, kahit sino ang mawala, okay lang. Si Jesus, pinakamahalaga, huwag niyong kalilimutan, napako sa krus yan. Kaya kung kayo man ay nagmamahal ngayon at nahihirapan, kasama yan. Kasama yan sa katunayan na kayo nga ay nagmamahal. Kaya kung meron kayong mahal sa buhay, na gumagawa pa ng masama, magsabihan, ituro ang liwanag sapagkat mahal na sila. Sa mga kabataan babala, huwag niyong hintayin magaya kay Sherwin. Hindi niya na kaya kung mawala ang isip niya. So, yupo na siya. Yupo na siya. Purihin ang Diyos! Babala sa inyong lahat, di man kahit hindi kabataan, lahat ang narito na. Wala po ako alam sa mga plano ng Diyos. Wala akong alam maliban na ihayag niya. Pero inihahayag naman niya talaga. Ganun siya. Sapagkat ang sabi niya, ako ang humugis at tumayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. At ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Amen! Ngayon po, bilang lingkod, wala na akong iba pang hawak. Mga anak ko, ang panalangin ko noon, nung bago ako maglingkod, Panginoon, gusto kong makasama ang mga anak ko sa pagpupuri at paglilingkod sa iyo. Ayan ang dalawa kong anak, kasama ko. Sabay kami. May mga pagkakataon na naiiwan ko sila para unahin ng Diyos. Pero alam ko, hindi sila pinababayaan ng Diyos. So yung isang babaeng kumanta kanina, anak ng lingkod. Anak naman ni Brother Billy, yung isang dalaga. Purihin ng Diyos! Amen. Saan ba kayo? Kung gusto ninyong parangalan kayo ng Diyos, mauna kayong parangalan ng Diyos. Kaya magsanay na kayong umawit ng papuri para sa Diyos. Isang parangal sa Diyos ang pag-awit ng papuri. Galing sa puso mo, pararangalan naman ng Diyos. Aawitan mo siya. Kung may minamahal ka, aalayan mo siya ng awit. Isang awit na makakapagpasaya ng puso niya. Ang mahal mo ang Diyos, kaya awitan mo ang Diyos. Amen. Power of love.